Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Dalawang Pilipinong doktor matagumpay nang nakalabas ng Gaza Strip ayon sa Department of Foreign Affairs. Labi ng dalawang Pilipino na nasawi sa gera sa Israel, maiuwi na bukas at sa linggo ayon sa OWA. Tambak na basura iniwan ng mga dumalaw sa Manila South Cemetery. Isang senior citizen na mayroong demensya na huling nakita sa Manila North Cemetery nawawala. Kaanak na nawagan ng tulong upang mahanap ang lolo. Pagbabalik ng daan-daang libong mga motorista na luluwas ng Metro Manila, pinaghahandaan na ng North Luzon Expressway. At pangangaral at public services ng MCGI sa mga persons deprived of liberty sa Plaridel, Bulacan, kinilala ng BJMP. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 2, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Daan-daang foreign nationals kabilang ang dalawang Pilipinong doktor ang nakalabas na sa Gaza nang magbukas ang Rafah border crossing. Kabilang din sa mga pinahihintulutang makaalis sa teritoryo ang mga Gaza na lubhang nasugatan dahil sa patuloy na pambobomba ng Israel. Narito ang ulat ni Early Briones. Sa wakas, mahigit sa 400 tao na ang nakalabas ng Gaza pagkatapos ng halos mahigit 3 linggong bakbakan sa pagitan ng Israeli forces at Hamas militant group. Ito ay matapos buksan ng Rafah crossing patungong Egypt. Batay sa Palestinian officials, 335 foreign passport holders at 76 injured Gazans ang nakatawid na ng Rafah crossing patungong Egypt. Kabilang sa mga ito ang dalawang Pilipinong doktor na miyembro ng Doctors Without Border ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Tinukoy ang mga itong sina Darwin de la Cruz at Regidor Esguera. Kabilang din sa mga nakalabas sa Gaza ay British, US at Canada passport holders. We were called to come to the port to leave Gaza to Egypt by the media. I'm Canadian, as I said. The Canadian embassy called us every day nearly to make sure that we are doing fine and we're doing good. But this time they couldn't reach because of the low connection for the internet and no service for calling and receiving messages. بعد 25 يوم روحه وجايه على المعابر نزل اليوم اسمنا امبارح على الساعه 12 بالليل نزلت اسماء انه تنسيق امني بالرحيل. احنا كنا معتقدين بس الجرحى اليوم بس فاجأنا انه اسماءنا نزل يمكن حوالي 400 شخص نزل اسمائهم. Batay kay US President Joe Biden, resulta ng maigting at urgent diplomacy ang opening ng crossing. October 7 nang simula ng Israel ang pangbobomba sa Gaza, kasunod ng pag-atake ng Hamas na ikinasawi ng 1,400 tao. Mayroon ding 239 hostages ang Hamas. Iniulat naman ng Hamas-run Health Ministry na mahigit sa 8,700 namang tao ang nasawi dahil sa ganting pag-atake ng Israel sa Gaza. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na matagumpay nang nakalabas ng Gaza Strip ang dalawang Pilipinong doktor at ligtas nang nakatawid ng Rafah Crossing. Ayon kay DFA Secretary Enrique Manalo, ang dalawang Pilipinong doktor ay kabilang sa 22 staff ng International Humanitarian Organization Doctors Without Borders na nakalabas na ng Gaza. Kinilala ang mga ito na sina Dr. Darwin de la Cruz at Dr. Regidor Esguera. Base sa update ng DFA, mayroon pang 115 mga Pilipino sa Gaza ang humiling ng repatriation, habang mayroong nasa 60 ang naghihintay na makatawid ng Rafah Crossing.
May uuwi na ng Pilipinas ang 12 pang overseas Filipino worker na nasawi sa Israel. Sa isang panayam, sinabi ni Overseas Workers Welfare Administrator Arnel Ignacio na inaasahang darating na bukas ang labi ni Angeline Aguirre, ang Filipina nurse na hindi iniwan ang kanyang employer sa kabila ng pag-atake ng Hamas. Ayon sa OWA, bibigyan si Angeline ng Hero's Welcome at inaasikaso na rin ang lugar kung saan ibuburol ang kanyang labi. Samantala, bukod kay Angeline, nakatakda naman dumating sa linggo ang labi ni Grace Cabrera. Nauna nang iniulat ng Department of Foreign Affairs ang pagkamatay ng 4 na Pilipino mula nang sumiklab ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Naiuwi na sa Pilipinas ang labi ni Loretta Alacre habang na-cremate na sa Israel ang katawan ni Paul Vincent Castelvi. Naglabas ng month-ahead inflation forecast ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa October 2023. Sa pagtaya ng BSP, maaaring umabot sa 5.1 hanggang 5.9% ang inflation rate o antas ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ang detalye sa ulat ni Rosalicos. 500 piso ang kinikita araw-araw ng 48 taong gulang na si Jonathan Mateo sa pagpasada ng tricycle. Hindi ito sapat upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Sa bilihin, mamahal ng bilihin ngayon. Hindi katulad noon. Kaya naman nagtutulong silang mag-asawa sa paglalako ng kakanin. Gayunman, kinakapos pa rin sila upang tustusan ang araw-araw na gastusin, lalo na't matataas pa ang presyo ng mga bilihin. Repolyo pa lang, gaulo ng bata, pumapalo ng 50 pesos o 60. Repolyo pa lang yun. Sa pagtaya ng Central Bank ng bansa, posibleng nasa pagitan ng 5.1 hanggang 5.9% ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga pangkaraniwang serbisyo at produktong tinatangkilik ng mga consumer sa October 2023. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pangunahing dahilan dito ang mataas na presyo ng kuryente, prutas, gulay, LPG at maging mataas na pamasahe sa jeep. Maaari namang makakontribute sa downward price pressures ang mas mababang presyo ng bigas, karne at gulay, gayon din ang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo. Umabot sa 6.1% ang inflation noong September, bunsod ng mas mataas na presyo ng pagkain, partikular na ng bigas ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mataas ito sa 5.3% inflation na naitala noong August 2023. Rosalicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas dumami pa ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabing sila ay mahirap batay sa pinakabagong survey ng social weather stations para sa third quarter ng taon. May trabaho man o wala, mas ramdam ng marami ang kahirapan at pinipilit lamang na maitaguyod ang pang-araw-araw ng mga pangangailangan. Narito ang report ni Gladys Toabi. Mula sa 12.5 million Filipinos na nagsasabing sila ay mahirap. Sa pinakabagong survey ng social weather stations para sa third quarter ng 2023, umabot na ito sa 13.2 million Filipinos. Kahirapan ang isa sa itinuturong dahilan dahil sa taas ng mga bilihin at bayarin, at ramdam ito ng may trabaho man o wala. Opo naman, kasali po ako doon. Mahirap. Kasi mahirap din kasi kami. Kasi pag hindi kami maghanap po wala kaming makakain. Kagaya sa akin, wala kayong ako lang naghanap po sa amin. Sweeper po. Mababa lang po sa isang buwan lang sa amin, 7,000 lang isang buwan. Kulang po, kinakasa lang po namin. Basta pag kinasa namin kung magkano yung 7,000, pinakakasa lang po namin kung ano ang mabibili namin. Sa isang araw, minsan kakain din kami ng 2 beses, 3 beses. Ganun lang po. Depende po sa ano namin. Mas hirap ako. Yung pinagdaan ako, mahirap na yun. Kasi yung asawa ko doon nakulong. Tapos ako lang mag-isa. Nahihirapan ako eh. Kasi ako lang. Ako lang bubuhay sa mga anak namin, 3. Lumabas ako dito sa Manila kasi yung mga
mga anak ko para buhayin. Samantala mula sa 33% ay bumaba sa 27%. Ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabing sila ay sakto lamang. Kung may nagsasabing sila ay mahirap, mayroon din naman na nakakaraos pa. Sakto lang naman. Kung ako ang tatanungin, ako lang naman din yung naghahanap buhay sa amin. Yung kinikita ko talagang sumusobra pa rin kahit papaano. Dalawa na yung anak ko eh. Kahit papaano, sakto pa rin. May sumusobra, konti lang. Hindi ko masabing mahirap, hindi ko rin masabing mayaman. Mga tama lang. Kumikita ng sapat sa pamilya. Nabibili yung lalo sa mga pangailangan ng mga pangpamilya, pangbata, nabibili din naman. May sumusobra rin, konti. Wala namang yayaman na patamad-tamad lang. Kailangan na kumayod talaga para masabing hindi tayo maghirap. Mahirap kung walang trabaho. Pero sa kagaya namin, na kahit papano, nakakaraos-raos naman. Hindi ko masasabing mahirap. Kasi kahit papano, mahirap siguro kasi yung sa gastusin, sa ganyan. Pero kahit papano naman, nababudget naman namin. Ang naturang survey ay isinagawa sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa mahigit 1,000 respondents mula 18 years old pataas sa buong bansa. Upang wakasan naman ang kahirapan sa bansa, isang 25-year long-term vision ang planong maipatupad ng pamahalaan na naglalayong matuldukan ang kahirapan sa pagsapit ng 2040. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Plano ng Philippine National Railways o PNR na muling buksan ang ruta ng Naga to Legazpi sa Bicol sa darating na December 25. Ito ay kung matatapos na ang isinasagawang rehabilitasyon sa naturang ruta. Ayon kay PNR General Manager Jeremy Regino, sa ngayon ay mayroon pang mga inaayos na tulay at riles sa may area ng Lucena hanggang sa Naga. Nauna nang inanunsyo ng Department of Transportation na isa sa mga upcoming railway projects ay ang South Long Haul kung saan palalawigin pa ang biyahe ng PNR mula Calamba, Laguna hanggang sa Daraga, Albay. Nakatakdang dumating sa Pilipinas bukas si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa kanyang official state visit. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bahagi ng 2 araw na pagbisita ng Japanese top official ang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga inaasahang mapag-uusapan ng 2 opisyal ang regional at international issues. Gayon din ang lalo pang pagpapalakas sa relasyon ng Pilipinas at Japan. Nakatakdang magbigay ng talumpati si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa isang special joint session ng Kongreso sa Batasang Pambansa Complex. Nakatakda ito sa November 4, 2023, araw ng Sabado. Bahagi ito ng 2 araw na official visit ng Japanese Prime Minister sa Pilipinas. Tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na ginagawa na ang House of Representatives ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak na magiging mabunga at memorable ang pagbisita ni Prime Minister Kishida sa bansa. Umaasa ang opisyal na magbibigay daan ang pagbisita ni Prime Minister Kishida sa pagkakaroon ng bagong collaboration at oportunidad para sa lahat ng mga Pilipino na nasa bansa man o nasa Japan. Ipatutupad na simula bukas, November 3, araw ng Biyernes, ang dagdag toll sa South Luzon Expressway o SLEX. Base sa anunsyo ng Toll Regulatory Board, ang mga motoristang bumibiyahe mula Alabang, Muntinlupa hanggang Calamba, Laguna, madadagdagan ng 10 piso ang babayaran toll sa SLEX para sa Class 1 vehicles. Dagdag na 20 pesos kung Class 2, at 30 pesos naman kung Class 3 ang sasakyan. Samantala, para naman sa mga bumibiyahe ng Calamba hanggang Santo Tomas, Batangas, may ekstrang babayaran ang mga motorista. 4 pesos kung Class 1 vehicle, 6 pesos sa Class 2 at dagdag na 8 pesos kung Class 3 ang sasakyan. Ang bagong dagdag toll sa SLEX ay alinsunod sa inaprobahang periodic toll rate adjustment ng TRB.
Taon-taon nang nagde-deploy ng rescue teams ang UNTV sa mga sementeryo mula November 1 hanggang 2 upang magbigay ng tulong sa mga mangangailangan ng saklolo. Bahagi ito ng mas pinalawak na serbisyo publiko at paglingap sa ating mga kapwa-tao. Narito ang report ni Joshua Antonio. Nakadeploy ngayon ang UNTV News and Rescue Team sa iba't ibang panig ng bansa upang magbigay ng tulong sa mga kababayan natin magkakaroon ng emergency habang binubuno ang dagsa ng mga bibisita sa mga sementeryo. Kahapon sa Manila South Cemetery, isang concerned citizen ang lumapit sa command center ng UNTV News and Rescue kaugnay sa isang lalaki na nawalan ng malay sa bandang likuran ng sementeryo. Agad na rumisponde ang team at nadatnan ng lalaki na nakaupo na. Inassess ito ng team at dinala sa command center upang doon mabigyan ng mas maayos na paunang lunas. Ayon sa mga nakasaksi, naglalakad lamang ang lalaki at nagulat sila nang bigla na lang itong bumagsak at mawalan ng malay. Ay, kukuha ng kita ng testing ko yung blood sugar mo ba? Hindi na kinailangan dalhin sa ospital ang biktima at agad din naman nakarecover ng makapagpahinga. Nirespondihan din ng UNTV News and Rescue Team ang isang batang nauntog sa semento sa loob ng Manila South Cemetery. Inilapit ng kanyang ina si John Manuel Bactong sa UNTV dahil nagkasugat ang kanyang anak sa ulo. Nag-apply ng controlled bleeding ang team at nilagyan ng dressing ang sugat ng bata. Sa Zamboanga naman, naka-standby medic ang UNTV News and Rescue Team sa Santa Maria Cemetery nang may humingi ng tulong. Agad naman nirespondihan ng News and Rescue Team Zamboanga ang nasabing pasyente na si Perla Siguin, 59 years old. Hirap sa paghinga, pagkahilo, masakit ang batok at buong katawan ang dinadaing ng pasyente. Matapos bigyan ng paunang lunas ay agad itong dinala sa Doctor's Hospital ang biktima. Ayon sa anak nito, pauwi na sana sila sa bahay nang biglang nahilo ang kanyang ina. May maintenance na rin itong iniinom para sa hypertension. Isa 71 anyos na matandang babae naman ang nabundol ng motorsiklo sa barangay San Francisco, Legazpi City. Nakilala ito na si Adelina Loreto na nagtamo ng ilang mga sugat at pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan na binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Dinala naman agad ito sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Sa Tacloban City, Leyte, isang motorcycle self-accident ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Nagtamo si Nida Villatora ng gasgas sa kaliwang bahagi ng kilay na nilapatan ng first aid. Tumanggi rin ito na magpadala pa sa ospital. Sa Tagum City naman, abdominal pain naman ang iniinda ng isang babae mula sa La Filipina Public Cemetery na kaagad ding nilapatan ng paunang lunas ng UNTV Rescue. Taon-taon nang ginagawa ng UNTV News and Rescue ng mga pag-deploy ng mga responder upang magbigay ng assistance sa mga kababayan na pumupunta sa mga sementeryo. Bahagi ito ng advokasya ng UNTV News and Rescue na mapagbigay ng tulong ngayong long holiday sa ating mga kababayan. Mga minor injuries ang karaniwan na encounter ng mga team. Kadalasan dito ang mga tumataas ang blood pressure, nahihilo at ang pinakamalala ay ang mga hinimatay dahil sa pagod at puyat. May mga humihingi din ng gamot at nagpapacheck up ng kanilang blood sugar levels. Kahit sakali magkaroon ng anumang emergency, huwag mag-atubili na lumapit sa mga aid station ng UNTV News and Rescue. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga taong nagpupunta sa Loyola Memorial Park sa Marikina ngayong araw. At sa kabila ng paalala ng mga otoridad, mayroon pa rin mga nahuhulihan ng mga item na ipinagbabawal na ipasok sa loob ng sementeryo. Mula sa Marikina City, makibalita tayo kay Ray Pelayo live. Ray, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan? Mas marami bang pumupunta ngayon kesa kahapon? Ella, halos sa tingin natin, pareho pa rin yung volume ng tao na pumapasok dito sa Loyola Memorial Park. Pero hindi sila nagtatagal doon sa loob. Yung figure na ibinigay ng Philippine National Police dito sa bandang entrance ay yung pumapasok na total na sa 5,100 as of 11 a.m. Pero yung lumabas na ay nasa around 4,500. So yung crowd na nasa loob ay mga around 600 na lamang. Kaninang alas 11 yan umaga. At ayon nga sa
at sa medyo maganda yung panahon ngayon dito at hindi katulad kahapon na umaambon-ambon at medyo umulan nga ng malakas yung hapon at gabi. Mahigpit pa rin yung ipinatutupad na security at may mga nakumpiska nga na mga posporo, lighter at ilang matutulis na bagay. So far, wala pa namang naitatalang insidente ng gulo kahit nakahapon. Smooth yung daloy ng traffic. Mas maraming actually yung nakikita nating mga sakyan ngayon. At dahil na rin dito yung tauhan ng PNP at security mula sa City Hall ay nagmamaniobra dito sa traffic. So far, smooth naman yung daloy na ating trapiko. Hanggang sa November 4, Ella, yung mananatili na bukas itong Loyola Memorial Park ng 24 hours. At paalala ng management na hindi pa rin po pwedeng ipasok yung mga alagang hayop gaya ng aso. Ella? Ray, kumusta naman yung mga kalat na naiwan ng mga pumunta dyan sa sementeryo? Yun ba ay niligpit nila? Yes, Ella, napakalinis dito sa palibot ng sementeryo at napaka-ayos ng kanilang management sa basura. Actually, may mga nakadeployed din ng mga tauhan, mga staff ng sementeryo dun sa loob mismo para magpulot ng mga basura. Talagang mayroong umiikot dyan. Kaya hindi nila problema dito yung basura ngayon, Ella. Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Nagkalat ang mga basura sa Manila South Cemetery matapos na dumagsa ang mga bumisita kahapon. Ilang truck ng basura ang nakolekta ng Manila Department of Public Services ngayong araw sa sementeryo. Base sa monitoring ng command post sa Manila South Cemetery, umabot sa nasa 450,000 ang mga dumalaw doon kahapon. Mula sa Manila South Cemetery, alamin natin ang update kay JP Nunez live. JP, nalinis na ba yung mga basura dyan sa Manila South Cemetery? Aga, simula pa kaninang umaga ay nalinis na rin yung mga basura dito sa loob ng Manila South Cemetery ng mga street sweeper mula sa Manila Department of Public Services o DPS, pati yung staff ng Manila South Cemetery. At kaninang umaga nga nahakot na ng truck ng DPS yung mga basurang naiwan dito sa Manila South Cemetery nung mga dumalaw kahapon. Mayroong mga plastic bottles, styro cups at mga bulaklak ang nakuha sa mga basura. Sa loob ng sementeryo, mayroon namang mga itinalagang basurahan at nauna na ring ipinanawagan ng management ng Manila South Cemetery sa mga bumibisita ang pagtatapon ng basura sa tamang basurahan o kaya naman ay bitbitin na lang yung kanilang mga basura at doon ay itapon sa kanilang mga lugar. Kahapon, nasa 450,000 na mga bumisita ang nai-record ng command post ng sementeryo. At ngayong araw, inaasahang nasa 50,000 pa yung bibisita dito sa Manila South Cemetery. As of 10 a.m. kanina, aabot sa higit 5,000 yung recorded na foot traffic dito. At sa ngayon aga sa mga oras na ito, yung mga street sweeper mula sa DPS ng Maynila, tuloy-tuloy pa rin naman sila doon sa pangongolekta ng basura dito sa loob ng sementeryo. At kanina, naglilinis na rin yung unit ng Bureau of Fire Protection, binubugahan na rin ng tubig yung mga portalet na ginamit dito sa Manila South Cemetery. Bahagi yan nung general cleaning na ginagawa dito pagkatapos nga ng November 1 na dagsa ng mga bumisita sa sementeryo. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Isang lolo na mayroong sakit na demensya ang hinahanap ngayon ng kanyang pamilya. Base sa impormasyong ibinigay ng Manila Public Information Office, sinasabing huling nakita ang nawawalang lolo sa exit ng Manila North Cemetery kahapon. Mula sa Manila North Cemetery, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale, live. Ryan, ano ba ang pagkakakilanlan nitong nawawalang lolo? Ella, yung uling suot ng matanda ay naka-t-shirt ito na kulay peach at bilugan ang muka, tigsi ang buhok, kayumanggi ang kulay nitong matanda na nawawala. Pinaghahanap nga ngayon ng mga kaanak ang isang senior citizen na mayroong demensya o memory loss dahil sa katandaan.
Sa post ng Manila Information Office, huling nakita ang matanda alas 5 ng hapon kahapon dito sa exit ng Manila North Cemetery. Kinilala ang senior citizen na si Robert Duquilla, 64 years old, nakasuot ng t-shirt na kulay peach at khaki na maong pants, naka-leather na tsinelas. Sa sino man pong nakakita sa matanda, pakipagbigay alam lamang sa kanyang mga pamilya. Maaari po kayong tumawag sa kanyang mga kaanak sa cellphone number na 0906-002-9098 at 0928-404-4747. Samantala, Ella, mas kakaunti ang taong bumibisita ngayong araw dito sa Manila North Cemetery kumpara kahapon. As of 11 a.m., nasa 60,360 ang estimated monitor na pumasok dito sa sementeryo. Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, hindi ba sa 100,000 ang inaasahan nilang bibisita ngayong araw. Pero wala namang magiging extension sa oras. Hanggang alas 5 lamang bukas ang sementeryo sa publiko, di gaya kahapon na nag-extend ng 1 oras sa dami ng tao. Mas maganda rin ang panahon ngayon, Ella, kumpara kahapon dahil walang pag-ulan na nararanasan, pero bahagya ding sumisikat ang araw. Sa ngayon ay patuloy na dumarating pa yung ating mga kababayan na pumupunta dito sa sementeryo para bumisita. Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, ine-expect nila talaga mula alas 8 hanggang alas 12 ang bugso ng mga tao. Pero sa kasalukuyan, marami pa. Kung makikita nyo dito sa aking likuran, talagang nagpapasukan pa lang din ang iba. Yan muna ang latest live mula dito sa Manila North Cemetery. Balik sa iyo, Ella. Ryan, ano ang kwento ng pamilya na alam naman nila na may demensya si Lolo? Bakit na hindi nila napansin na umalis sa paningin nila si Lolo? Sa ngayon, wala pa tayong contact doon sa pamilya, Ella. No? Pero kahapon, napakaraming tao dito dahil yung alas 5 ng hapon, ito yung saktong oras na talagang bulto ang mga taong umuuwi, lumalabas. Dahil itong Manila North Cemetery hanggang mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. lang talaga siya. Kaya yung hapon talagang napakaraming tao dito sa ng Manila North Cemetery. Maaaring yun ang dahilan kaya nahiwalay yung matanda sa kanyang pamilya, Ella. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Inaasahan ng NLEX Management na aabot sa mahigit 400,000 mga motorista ang maglalakbay simula ngayong araw sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Ito ang mga biyahero na pabalik na ng Metro Manila matapos ang ilang araw na bakasyon. Mula sa Bukawi Toll Plaza, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta na yung sitwasyon dyan? Mahaba na ba yung pila ng mga sasakyan sa mga toll plaza? Sa ngayon, aga maluwag pa ang daloy ng mga sakyan sa mga oras nito, partikular dito sa Bukawi Toll Plaza. Pero ang tinatabayaan yung pagsigip ng trapiko, inaasahan ito mamayang hapon. Dahil natapos na ang undas, inaasahan ngayong araw ng NLEX Management ang bulto ng mga sakyan pabalik ng Maynila. Ayon kay NLEX Traffic Manager Robin Ignacio, mamayang hapon pa nila inaasahang maranasan ang mabigat na trapiko. Sa pagtaya ng NLEX, hindi bababa sa 400,000 ang maglalakbay simula ngayong November 1 hanggang sa November 6 ng Lunes ng umaga. Para iwas aberya, nasa 100 NLEX patrol personnel ang inaasahan na ide-deploy kasama na dito ang mga marshal sa Bukawi Toll Plaza kung saan din inaasahan ng heavy traffic. Para iwas aberya, may pre-towing ang NLEX sa mga Class 1 vehicle mula alas 6 ng umaga ng October 31 hanggang November 2 alas 6 ng umaga at sa November 4, 6 a.m. hanggang November 6 sa kapareho ring oras. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang dry run ng 100% RFID cash lane transaction sa NLEX kaya walang signage na cash sa lahat ng mga toll plaza. Sa Bukawi Toll Plaza, 4 na RFID lanes ang pwedeng magamit na pila para magbayad ng cash at pwede ring magpa-install at magpa-load ng RFID 24 hours sa mga malalaking toll plaza. Payo ng NLEX Management bago bumiyahe, pauwi ng Maynila ay magpakabit na sila ng RFID o magpa-load sa customer service area ng NLEX upang wag silang maantala sa biyahe.
Samantalin na po sana yung ating mga motorista na wala pang RFID na magpakabit na ngayong dry run at para mas handa na po tayo kung talagang mag-implement na ng 100% RFID ng mga expressways. Po tayong mga 24 hours na installation sites na plazas. Meron din pong mga 24 hours na yung hindi sa toll plaza. Meron lang din po yung mga selected toll plazas na yung halos wala nang dumadaan, so hindi na po 24 hours yan. Yes, Aga, sa ngayon nga ay patuloy pa rin nakantabay ang NLEX management at mga patrol personnel para sakaling magkaroon ng pabigat ng trapiko. Pero sa ngayon ay tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng pagpapakabit ng RFID sa mga hindi pa rin nakakabitan ng RFID sa ngayon. At yan, latest live mula dito sa Bukawi. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Naglagay na ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG Masbate para sa Baywatch duty o magbabantay sa mga beachgoer na mamamasyal at maliligo sa Buntod Sandbar ngayong holiday. Ito ay para maiwasan ang mga insidente ng pagkalunod. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, dagsana ba ang mga turistang pumupunta at namamasyal dyan sa mga beach sa Masbate? Coast Guard o PCG Masbate, ngayong araw minimal o mangilan-ilan lamang yung mga turistang namamasyala doon sa mga beaches o paliguan, partikular doon sa Buntod, Sandbar and Marine Sanctuary dito sa Masbate City. Ngayong araw nagtalaga na ng santima ang nabinubuan ng 8 na tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG Masbate ang tinalaga sa Baywatch o magbabantay sa mga beach, partikular sa Buntod, Sandbar, Reef and Marine Sanctuary. Simula pa kahapon ay nagsasagawa ng monitoring at pagbabantay sa Buntod Beach ang mga kawani ng PCG at maging sa mabaybayin nitong siyudad ng Masbate. Bukod pa dyan mga lugar na sa mga pamosong beach sa 3 isla ng Masbate na may malapit na PCG substation. Ito ay upang maiwasan mga kaso ng pagkalunod ng mga turista na namamasyal at naliligo sa maliit na isla dito sa Masbate City. Nagpala naman pamunuan ng PCG Masbate sa mga turista na huwag maliligo sa lugar na pinagbabawal dahil may malakas na current dito. Ano sir ng ating tropa doon sa Buntod Reef sir is mabantayan yung ating mga beach goer, mapalalahanan sa mga dons and don'ts ba doon kasi may portion kasi doon na medyo malakas yung current sir, so dapat patuloy silang mapaalalahanan ng ating personnel from Coast Guard Station Masbate nang sa ganun din na maulit yung mga pangyayari gaya nung last year may nano doon kasi malakas ang current doon sir Ella, may patrol boat o floating asset din ang Coast Guard na nakaantabay sa Buntod Sandbar. Tatagal hanggang bukas araw ng Biyernes ang schedule ng susunod na pagbabantay ng PCG Masbate dahil ito ang panahon na dagsa mga turista dito sa beach. Bukod sa mga kawani ng PCG, may samahan din na nagbabantay at umaasiste sa mga turistang dadayo sa malakristal na tubig at puting buhangin na sandbar. Nandiyan nasama po siya o samahan ng puro sinalikway na mga dating nag-illegal fishing pero sa ngayon at tagapangalaga na ng karagatang sakop ng siyudad ng Masbate. Samantala, nagpapatuloy naman ang sinasagawang search and rescue operations ng Coast Guard sa isang 29 years old na lalaking tumalong umano sa roll-on roll-off vessel kahapon ng hapon. Problemado umano ang lalaki na kasama ang kanyang may bahay. Dako alas 2 ng hapon, umalis ang sasakyan pandagat na Don Eduardo ng Santa Clara Shipping Lines na dumating sa dako ng San Miguel, sakop ng Monreal dito na tumalon ang biktima. Kaya yan din sir ang lagi natin pinapaalala sa mga local travelers na ang safety talaga yung nagsisimula din sa atin. Sa yung mga kasama ay dapat talaga bantayan din. Parang as far as report is concerned, may kunting yatang problema yung lalaki. Tumalon daw doon sa galing sa Don Eduardo Hanggang ngayon sir, ongoing pa yung search and rescue namin, yung personnel namin sa Monreal. Kaya sa ngayon nakikipag-ugnayan na ang PCG sa mga local fishermen at mga residente sa coastal barangay sakop ng Monreal. Kung may namataan o impormasyon kung nasaan ang biktima, ay agad itagbigay alam sa Coast Guard. Yan ang balita mula din sa Masbate. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia.
Naniniwala ang Department of the Interior and Local Government o DILG na dapat walang special treatment sa mga inmate na kumandidato at nanalo sa katatapos lang na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ayon naman sa Commission on Elections o COMELEC, hindi sila nagkulang sa kampanya kaugnay ng mga tumakbong inmate sa halalan. Narito ang report ni Harleen Delgado. Nilinaw ng Department of the Interior and Local Government o DILG na dapat pa rin sumunod sa mga panuntunan sa loob ng piitan ang mga inmate na nanalo sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, mula sa 8 persons deprived of liberty o PDL na tumakbo sa eleksyon, 3 ang nanalong kagawad mula sa Dasmariñas City sa Cavite, Tanay Rizal at Cagayan de Oro City. There will be no special treatments. Kung nakakulong ka na sa akta ito, hindi naman pwedeng porque nanalo kang kapitan ng 24 hours nasa telepono ka. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, pag-uusapan pa ng DILG at Bureau of Jail Management and Penology kung ano ang mga maaaring gawin ng mga bagong halal na PDL para magampanan ang kanilang trabaho sa paraang hindi anya maaabuso ang kanilang mga pribilehiyo. Ano po yung mga virtual yan eh? Kaya agad nila yan. Yung mga virtual dalaw na kung sinasabi. O siguro under the supervision, ano malay mo, may virtual ka, parang meeting ka, paano? It could be reviewed. Suwestyon ng DILG sa COMELEC para sa susunod na eleksyon, ilagay mismo kung nakakulong ang kandidato para anya well-informed ang mga botante. Sagot naman ng COMELEC. Definitely po alam sa barangay po nila na una, kahit pa po hindi nagsasalita ang COMELEC, na yung kababayan nila na yun, yung kabarangay kapitbahay nila, ay nakakulong for whatever reason. Yung pong ating po Vulnerable Sectors Office po ay hindi rin nagkulang po doon sa kanilang campaign na meron talagang PDLs po na boboto. Merong PDLs po nakakandidato. At yan nga po yung sinasabi natin, ultimately nasa kamay po ng botante talaga kung sino po yung pipiliin nila. Sa ngayon, pag-uusapan pa ng COMELEC at DILG ang magiging panuntunan kung paano makakapaglingkod mula sa kulungan ang mga inmate na nanalong barangay officials. Paliwanag ni COMELEC spokesperson Rex Laudianco, kapag na-convict ang nanalong PDL, masusunod ang rules of succession para sa pagpapalit sa pwesto. Kumpiyansa naman ng COMELEC na maayos sa 3 linggong maximum transition period na itinakda ng DILG ang lahat ng issues sa pag-upo sa pwesto ng mga bagong barangay at SK officials sa bansa. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humihiling ngayon sa Commission on Elections ang isang grupo ng mga guro ng overtime pay para sa lahat ng mga teacher na nagsilbi ng mahigit sa 24 na oras sa nakaraang barangay at SK elections. Nagsumite na ng liham kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang grupo ng Teachers Dignity Coalition kung saan iginiit nito na ang honorarium na ibibigay sa mga guro ay kabayaran lamang para sa kanilang daily allowance o 24 oras na pagtatrabaho noong eleksyon. Pero marami anilang mga guro ang sumobra pa sa 24 hours ang duty nitong BSKE. Kaya umihiling ang mga ito ng overtime pay. Pero ayon kay Chairman Garcia, bagaman nais nilang bigyan ng overtime pay ang mga teacher, hindi ito kasama sa kanilang budget. Nauna nang sinabi ng COMELEC na maibibigay ang honorarium ng mga teacher hanggang bukas, araw ng Biyernes. Iimbestigahan ng Commission on Elections ang mga guro at pulis na umatras sa mismong araw ng halalan noong Lunes. Nauna nang iniulat ng COMELEC na may ilang teachers at mga pulis ang umatras sa pagsisilbi bilang election inspector at canvasser board sa nakaraang barangay at SK elections. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, kakasuhan ba ng COMELEC itong mga umatras na teachers at police sa nakaraang BSKE? Magandang tanghali aga, sinabi ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ang layon ng kanilang investigasyon ay alamin bakit umatras ang mga guro at pulis sa mismong araw ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE noong Lunes. Pero hindi ibig sabihin ito aga dahil gusto lang nilang sampahan ang kaso ang mga ito. Paliwanag ni Garcia, kapag may sapat namang dahilan ng pag-atras ng mga guro, ay hindi sila maghahain ng kaso.
Isa kasi sa dahilan ng pagkaantala ng halalan, partikular sa bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, ay dahil sa biglaang pag-atras ng mga guro sa araw ng halalan. Ang isa pa sa alamin ang COMELEC bakit hindi umano ibinigay agad ng ilang guro na umatras sa mga pumalit sa kanila ang mga election paraphernalia. Ang gusto lang natin paimbestigahan ay yung iilan na mga guro na bakit sa araw ng eleksyon tapos nagsimula na yung pagpapaboto, bigla na lang nag-withdraw. Ayon pa kay Garcia, nais nilang hindi na maulit nga itong insidente o pangyayari aga dahil nakakaapekto sa proseso ng eleksyon. Binigyang linaw ng COMELEC ang lahat ng guro na umatras magsilbi bago ang eleksyon ay karapatan nila ito kaya hindi sila pwedeng ireklamo. Sa ngayon wala pang binigay na bilang ang komisyon kung ilan yung mga guro at ganyan din mga pulis na umatras noong Lunes sa araw ng barangay at sangguniang kabataan elections. At aga nabanggitin kanina ni Chairman Garcia, bukod sa wala silang pondo, ito yung sagot ng COMELEC doon sa hinihingi ng overtime pay ng mga guro na nagsilbing lagpas sa oras. Mayroong sinasabing mahigit sa 24 oras silang nagsilbi. Ayon kay Garcia, bukod sa wala silang budget, mayroon ding umiiral na joint memorandum ang Commission on Audit at gayon din ng Department of Budget and Management na hindi pwedeng bibigyan ng overtime pay yung hindi naman empleyado ng COMELEC. So, ang sinasabi niya dito, maaari silang magbigay ng overtime pay kung ang mga nagsilbi ay mga kawani lamang ng Commission on Elections. Pero sa part ng mga guro, dahil hindi sila empleyado ng komisyon, ay hindi sila magbibigyan ng overtime pay. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nasa Kenya para sa isang royal visit sina British King Charles at Queen Camilla. Layon itong ipagdiwang ang ugnayan ng United Kingdom at Kenya. Bilang paghahanda na rin ito sa 60 taong independence ng Kenya. Binibigyan din naman sa pagbiyahe ng hari sa kwarta nito sa environmental causes at sustainability. Samantala, bumisita si Queen Camilla sa isang orphanage ng mga elepante sa Kenya. Nagpakain din ito ng baby elephant na ulila sa magulang dahil sa poachers. Sumang-ayon ng China na makipagtulungan sa Estados Unidos, European Union at ibang bansa upang matugunan ang peligro sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Kabilang ito sa naabot sa isang British summit na isinagawa sa Bletchley, Britain, araw ng Miyerkules, November 1. Layo ng AI Safety Summit na makabuo ng ligtas na pangangasiwa sa mabilis na nag-e-evolve na teknolohiya. Ito ay matapos magbabala ang ilang tech executives at political leaders na mayroong matinding banta sa mundo ang mabilis na development ng AI kung hindi magiging kontrolado. Kaya naman nagkukumahog ang mga pamahalaan at international institutions na bumuo ng mga regulasyon at safeguards. So now we should bring all of this work together towards minimum global standards for safe and ethical use of AI. Aabot sa mahigit 8 milyong piso ang cash prize na ipamamahagi sa 14 na kupunan ngayong season ng UNTV Cup. Inilabas na rin ang listahan ng mga kupunan na magtutuo sa elimination round na hinati sa 2 grupo. Narito ang report ni Rina Villamor Camara. Kapwa nakuha ng DNR as Judiciary Magics ang unang panalo sa opening day game sa UNTV Cup Season 10. Unang hinarap ng DNR Warriors ang PNP Responders sa unang laro kung saan nagpasik laban ng dikit na puntos ang magkabilang panig. Nakuha ng PNP ang first half sa scores na 42-37.
Ngunit biglang bumulusok ang takbo ng Warriors para makuha ang lamang sa second half kahit pa 8 lamang ang naglaro sa kanilang kupunan, 89-87. Tinanghal na best players of the game sina Ed Rivera at Rodel Vergara. Hopefully next game makapag-adjust kami, especially na may scout na namin yung mga kalaban namin at alam na namin yung game plan namin. A mixture kasi of veterans and then rookies. Kaya yung mga rookies namin nangangapa pa. Kaya sabi ko sa mga veterans, you take charge. You take charge kasi kailangan natin i-guide yung mga rookies. Sa ikalawang laro, nagharap ang Judiciary at OPPMS kung saan dinominahan ng Magis ang Trail Blazers. Nagbabalik para sa Judiciary si veteran player Ariel Capus at Chris De La Cruz, nakaka-recover lamang sa kanyang ACL injury habang hindi naman maglalaro ngayong season sina John Bergonio, Julius Rabino, Charles Roma at Joey Yabut. Best player of the game si Chester Tolomia na naging parte din ng Mythical 5 noong nakaraang season. Sinabi lang namin sa kanila, maglaro lang sila, stick to our game plan, and mas mag-toughen up sila sa defense. When it comes to our offense and defense, mas mag-improve kami compare sa last season para mag-advance na naman tayo dun sa finals. Ang Judiciary at OPPMS ay parehong nasa Group A kung saan maglalaro din ang NHA, GSIS, Ombudsman, SSS at DOJ. Habang nasa Group B naman ang mga kupunan ng AFP, PNP, Senate, DENR, DA, COMELEC at DFA. Mahigit 8 million pesos ang ipapamahagi ng UNTV Cup ngayong Season 10. 3 million pesos para sa champion team, 2 million para sa second placer, 1 million para sa ikatlong pwesto, 500,000 naman sa ikaapat na pwesto. Makakatulong naman sa kanilang napiling benepisyaryo ng tig 200,000 pesos ang nasa ikalima hanggang 10 pwesto at tig 100,000 pesos para sa 11 to 14 placers. Abangan ang susunod na laban sa darating na linggo, November 5, 2023 sa Ninoy Aquino Stadium. Una maghaharap ang mga baguhang kupunan ng COMELEC at DFA. Susundan ang kupunan ng GSIS kontra SSS. Habang alas 4 naman ng hapon ang laban ng NHA kontra DOJ. Rina Villamor Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ginawaran ang pagkilala ng Bureau of Jail Management and Penology Plaridel Chapter sa Bulacan ang nagawang pangangaral at public services ng Members Church of God International sa mga persons deprived of liberty o PDLs. Hindi lamang material na pangangailangan ng mga PDL ang naibibigay, kundi nagbubunga din ito ng espiritual na paglago sa mga kababayan nating nasa piitan ng mga tao. Narito ang ulat ni Nestor Torres. Matinding kalungkutan at kahirapan ang malayo ng matagal sa piling ng mga mahal sa buhay. Ito ang damdamin ng 60 persons of deprived of liberty o PDLs na nakapiit sa jail facility ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Plaridel, Bulacan para maibsan ang bigat at suliranin sa buhay ng mga PDL. Sa tulong at awa ng Diyos, nabiyayaan sila ng Members Church of God International ng pagkakataon na maturuan ng aral na salita ng Diyos. Para sa akin po, malaki po yung pagbabago po para sa sarili ko. Kasi sa kanya ko po tinutuon yung mga hindi ko po nagagawa sa labas. Ito po ako nabibigyan ng oras upang makinig sa mga salita ng Diyos. Mas lalo ko pong nilalapit yung sarili ko sa kanya para po may tuwid yung mga pagkakamali kong nagawa. Bukod sa pakikinig ng mga salita ng Diyos, malaking tulong din sa mga PDL ang libreng pagkain na natatanggap nila sa MCGI at gamit kabilang na ang ibinigay na projector. Dami po silang nagiging lalo sa akin na
nababago ko po yung sarili ko. Dahil po sa MCGI, pakitingin po sa tanging Diyos. Dahil po kami natatanggap, halos lahat po ng nakakulong dito ay nakakatanggap po ng pagkain sa MCGI. Bilang pagkilala naman sa nagawa at naging kontribusyon ng MCGI, nagbigay ng Certificate of Appreciation ang BJMP Plaridel sa serbisyo publiko na inihatid nito sa taong bayan at PDLs. Ang mga PDL natin ay bumabait dahil sa mga binabahagi ng ating mga kapatid sa CGI. Natututo sila sa salita ng Diyos at nakikita naman namin na sinasabuhay nila. Kapurihan at karangalan naman para sa Diyos ang masasabi ng MCGI. Sa awat tulong niya, magtutuloy-tuloy ang adikain ng kapatiran na makagawa ng mabuti. Ang MCGI, lagi nagmamasalamat sa Panginoon sa pagkakaroon natin ng mga pagkakataon kaya ng ganito na makatulong sa mga programa ng ating pamahalaan, partikular dito sa BJP. Mga program, ikabubuti yung mga kapwa-tao, yung mga PDLs, at yung mga hangunan dito sa masinin na ibo, tayo ay grateful na meron tayong ganitong pagkakataon na makagawa ng mga dahil naniniwala nyo ang paggawa ng mabuti ay isang obligasyon. It's not an obligation, kundi obligasyon sa ating mga kapwa-tao. Kaya tayo po ay patuloy na nakikinisay, dapat sa tulong ng Panginoon, anumang maaaring ating magwang para sa ating mga kapwa-tao. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 8 na nagsasabi, Siyang naghahasik ng kasamaan ay aani ng kapahamakan, at ang pamalo ng kanyang puot ay maglilika. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang amin pinahahalagahan. Magandang tanghali.